Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Update. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Parang unbecoming, unethical, na every time na may issue, parang kasalanan lahat ni General Bantag. Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang Mukhang maganda-ganda ito mga kaibigan ni pagtatanggol si General Bantag. Matapang na pahayag ni Colonel Busita matapos pagbintangan ni General Katapang at Rimulya si General Bantag. Dahil sa tuwing may problema sa Bucor, si Bantag ang tinuturo nilang salarin. At ito ang nakakagulat mga ka-updates. Colonel Busita, nababagalan daw sa kilos ni General Katapang. Ang tanong mga ka-updates, dapat nga bang palitan si General Katapang at ibalik si General Bantag? Yung sinisigaw ng sambayanan mga kaibigan, ibalik daw si General Bantag. Pero para sa akin mga kaibigan, wala naman akong kinakampihan dito Basta tayo nagbibigyan tayo ng komento at reaction. Basta kung ano yung mangyayari sa kanila, suportahan na lang natin mga kaibigan at makibalita na lang tayo. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ang hindi mapigilan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Maraming salamat Sir Colonel Busita sa pagtanggol mo kay Sir DG Bantag. Saludo po ako sa inyo kasi alam ko na nasa fair kayo, mabuhay po kayo. Ibalik nyo si DG Bantag. Wala pang isang buwan magiging normal ang galawan sa Bilibid. Palitan na mga iyan. Buong bansa siguradong marami ang matutuwa. Lumayas na kasi. Ang tagal naman. Ang galing talaga ni Katapang magpalusot. Pero sorry ka, hindi mo maloloko ang taong bayan. End quote. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. Drone 2, dalawa. Yes, excuse me, General Katapang, Mr. Chair, hindi ko po kailangan ng detalye. Sabi po ninyo, ang tanong po, ito po bang septic tanks within the Opo, within po. ng building? Opo, Within within the compound? within the 10-hectare compound po, Your Honor. Okay, Mr. Chair, 8 lang yung septic tanks, di po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, with all due respect, ako po ay civil engineer. At masyado po tayong nababagalan na 8 lamang septic tanks, hindi pa ma-inspect. Ano po? So, with respect to General Katapang, sir, Mr. Chair, masyadong mabagal po ang NBP. Siyempre po, as Diretso mga kaibigan, diretso yung pagkasabi, masyado mabagal. one of the representatives Gusto ko to. dito po sa House of Representatives, concerned po ako sa mga issues. And Mr. Chair, ever since na mag-assume si General Katapang, every time na may issue, parang hindi ka makamove on Laging General Bantag. Parang lahat ng issue na lang kasalanan ni General Bantag. And Mr. Chair, si General Katapang po is a retired 4-star general. Former Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. And ako po bilang isang retired Police Commission Officer din, kasama po ng mga iba pa dyan, parang hindi maganda Mr. Chair na every time na may issue,
bantag, dapat po mag-move on na tayo. General Katapang, ako may kumpiyansa ako sa iyong capability being retired 4-star general. At sa ating mga hanay na retired officers, parang unbecoming, unethical, na every time na may issue, parang kasalanan lahat ni General Bantag. And if I may, Ang ganda ng pagkasabi niya rito mga kaibigan, ano, ang linaw at diretso niya sinasabi harap-harapan kila SOJ tapos Katapang, di ba? Buong buo yung loob niya magsalita ng ganun mga kaibigan. Saludo sa iyo, sir ko. siguro po Mr. Chair, every time na may ganitong hearings, wag naman sanang banggitin ni General Katapang si General Bantag unless tinatanong po natin siya. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you very much. Okay. And base po dito sa inyong data, you have 30,701 PDLs. Tama po? Sa NBP. Opo. And the capacity is 6,435 PDLs only. Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. And Mr. Chair, ang occupancy rate po ng NBP is around 477%. Meaning, meron po ditong congestion rate na 321%. Mr. Chair, ano po ang plano ba dito ng NBP dito sa congestion rate na ito? Mr. Chair, Your Honor, ang intention po talaga is ilipat na po sila sa alisin na po, isara na po ang New Bilibid Prison maximum, medium, and minimum at ilipat po sila sa mga regional prison and penal farm na available at hopefully by 2028 po sarado na po ang ating New Bilibid Prison when it comes to the maximum, minimum, and medium security compound. So nabanggit po ninyo, by the way, meron na po kayong budget approved previous year para sa capital outlay, construction of buildings and facilities. Tama po ba, Mr. Chair? 200 million, sir, for this year. 200 million po, Mr. Chair, Your Honor, for this year. Grabe, ano, 200 million mga kaibigan, ano. Sana lang walang magkaroon ng pandyan mga kaibigan ng kurap. Okay, thank you. More Baka mamaya tipid-tipirin nila yung mga materials dyan. or less, ilan po na PDLs ang maka-occupy ng buildings na doon sa na-approve na budget for the additional facilities? Kasi nga po, iniwasan na yung congestion rate. Ang kaya lang po niyan, mga 500 to 600 po. Kasi isang building po, nagkahalaga ng 150 million. Ilan po ang ma-occupy nun? Mga 500 po to 600 PDL dun sa allocated na 200 million. 200 million. Anyway, magko-compute pa ako by per capita. Ano po? So, Mr. Chair, yun lamang po at yung ibang mga honorable colleagues ay medyo iba na yung tingin sa akin. No? At masyado na yung mahaba na itanong. Grabe, may mga ganun pala, ano. So, ibig sabihin, kayo nung nagsasalita pa si Busita dyan, iba na tingin saan niya. Lalo pagdating sa sinabi niyang kay General Bantag, mga kaibigan. I-reiterate ko lang po, Mr. Chair, if I may, dapat po sana i-priority ng NBP ang budget nila for the procurement of CCTV. Gusto ko lamang pong malaman, si General Katapang po ba is a graduate of PMA? Yes, Mr. Chair, PMA class 1981. And our Chief PNP is also a graduate of PMA? Yes, Mr. Chair. Sa interest po ng public service, I think mayroong seniority, may camaraderie, may brotherhood. Hindi po ba kayo pwedeng tumawag sa Chief PNP para humingi ng tulong para dito, Mr. Chair? Ongoing po yan, continuing po. In fact, we were scheduled to meet with the Chief PNP. Unfortunately, because of his busy schedule, hindi po natuloy yung aming meeting. Nabanggit ko po yan, Mr. Chair, kasi as retired police commission officer and also nandiyan po yung 2-star general na kasama natin, si General Acop. Personally, malaki po ang kumpiyansa ko sa capability ng PNP as far as intelligence is concerned. Kaya po na itanong ko ito. So, dapat po sana
tutukan ni General Katapang yung coordination sa PNP para magtrabaho sila. And kasi po, nagkakaroon ng confusion eh. Kung humingi sila ng support sa PNP, ilang days na po. Nangyari yung hindi ma-account si Mr. PDL Cataroha, July 15. Yes, sir. And Mr. today Chair. is August August 3, Mr. 3. Chair. So I don't think na kung meron kayong proper coordination sa PNP, especially na senior officer po kayo, PM Mayor, pwede po kayong magtulungan eh. Yes, Mr. Chair. So I think General Katapang, pakitutukan po ninyo ito. At yun na nga mga ka-update. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.